Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Sa ating kapaunan, at siya ay magkatarungan. Sa tao siya ang kahinangan, na sa kanya'y kaliwanagan. Ipahayag ang balita, na ang Diyos ito'y darating. Maghanda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid ni Kristo, ngayong unang linggo ng Adbiento, sisimulan natin ang bagong taong liturhikal. Ang Adbiento ng ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Magkakaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay atin ngayong pagsisihan ang ating mga kasalanan na ating nagawa, na dala naman ng ating mga kahinaan at mga kakulangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang buntok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo,
sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa poon yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag guguli ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, niyapin kami tuwin na iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain
nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbantay at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Kaya maging handa kayong lahat palagi, sapagkat darating ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno, sa mga pagkakataon, oras na hindi natin inaasahan. Yung mga karaniwang panahon na hindi natin inaasahan. Yung mga normal days na marami tayong pinagkakaabalahan. Baka magulat tayo, biglang dumating ang pagwawakas ng panahon. At ang pagwawakas ng panahon, ganito din yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga paboritong salitang pabaon ko sa mga nangungumpisal, sa tuwing ako ay nagpapakumpisal, meron akong mga dalawang bagay na pabaon sa kanila bago nila sila umalis sa confession. Sabi ko sa kanila, una, huwag kang lumayo sa kalooban at grasya ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mong ilayo ang iyong kalooban, yung relasyon sa Diyos, sa Kanyang biyaya at sa Kanyang grasya at higit sa lahat, sa Kanyang salita at kalooban. Pangalawa, hayaan mong gumalaw at kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yan lang po, dalawang bagay. Di ba? Yung una, sabi ko, huwag kang lumayo sa kalooban ng Diyos. Ang taong hindi malayo ang kanyang relasyon at kalooban sa Diyos, hinahayaan niyang kumilos at gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Wala naman po tayong magagawa. Yan ang ating Panginoong Hesukristo, kumikilos at gumagalaw sa buhay natin, na kahit na ilang beses nating tinalikdan ang Diyos, kahit sa mga problema at pagsubok natin sa buhay, kumikilos at gumagalaw ang Diyos. Maganda po ito na paanyaya mga kapatid, sapagkat maganda na maabutan ka ng pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo nang may mabuti kang relasyon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi wala pong nakakaalam, sabi sa ating ebanghelyo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Malay mo, mamaya. Malay mo, bukas. Diba? Ang paghalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbalik ay yung nangyari sa lumang tipan, na nung nangyaring baha na si Noe, na hindi nila akalain na magkakabaha, kaya hindi sila handa. Mabuti, maganda na maabutan tayo ng pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, na maganda ang ating relasyon sa Kanya at hinayaan nating kumilos ang Diyos sa buhay natin, ng ating pagkilos, ng ating kalooban
ay sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi kabaliktaran naman ito, hindi maganda na maabutan ka ng Panginoon na taliwas ang kilos mo sa kalooban niya. Walang makapagsasabi nito. Kaya sa ating ebanghelyo, hindi naman nagbigay ang ating Panginoon kung ano ang mga gagawin natin sa pag-aantay natin sa Kanya. Sabi pa, ang Adbyento ay ang araw o ang araw ng paghahanda, mga panahon ng paghahanda. At ano yung paghahandaan natin? Yung pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya my dear brothers and sisters, while waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, I invite you to continue to be good. While waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, continue to be kind. At higit sa lahat, continue to be faithful. Maging matapat sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, uulitin ko, hindi natin alam. Maganda na maabutan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na matapat tayo sa Kanya. Sinusunod natin ang Kanyang kalooban at hinahayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Again, habang nag-aantay tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ipagpatuloy mo ang maging matapat sa Kanya. Ipagpatuloy mo ang magdasal. Ipagpatuloy mo ang buhay kabanalan. At higit sa lahat, ang katapatan sa iyong relasyon sa Diyos at sa kapwa. Magsitayo pang lahat at atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang gumagabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, sa panahong ito ng paglilinlang at katawalaan na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikipit balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang pangapinunong kawangis ng puso ng iyong anak. Mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng itakwil ang kasinungalingan. Ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan
sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa amin lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawing mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon, at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming pinananabikan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang pakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik
ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang ginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection Series Part 1 sa darating na December 2, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang dapat siyang itaas at ako na may bumaba. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating parochial vicar. Makiisa po tayo. Panawagan para sa ordinasyon. Sila Seminarian Ernest Gio V. Velasco, Joshua Francis L. Garcia, John Mark Vince Luz at Ken Patrick Habana ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono. Sila ay ordinahan sa darating na December 6, 2025, Sabado, sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral, Intramuros, Manila. Ang sinamang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Ramon J. Licuanan. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numerong bilang 8733-4945, Loc 100. Patuloy po nating ipagdasal sina Seminarian Ernest Gio, Joshua Francis, John Mark Vince at Ken Patrick. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ng Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa ating labas ng simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan exit ay sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang mapapanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga yuma ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoong Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang mga anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas.
Ang makapangyarihang Diyos, Sama ng bugtong na anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, ay siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Patatagin nawa ninyo niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.